Happy Monday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Ngayong Lunes po, December 29, 2025, naitala po sa La Trinidad, Benguet ang 10.6 degrees Celsius na minimum temperature. Ito na po yung lowest temperature na naitala natin simula nung mag-onset po ang amihan season. Possible pa rin po na mabeat yung record itong 10.6 degrees Celsius base sa forecast minimum temperature range ng Pag-asa. For January 2026 po, pinakamababa dun sa mga mountainous areas po sa may Luzon, ang minimum temperature minsan maglalaro between 8 hanggang 11 degrees Celsius. Dito naman sa may Northern Luzon, mananatili pa rin po malamig. Ang pinakamababang temperatura may itatala minsan 12 degrees, posibleng umakyat hanggang 20 degrees Celsius. Sa may lowlands or sa mga kapatagan po sa Luzon, 16 to 27 degrees. For Metro Manila, 17 to 24 degrees yung possible na lowest temperature. Dito naman sa mga kapatagan po sa Visayas, 17 to 26 degrees. Lowlands sa Mindanao, 19 to 24 degrees. Habang sa may mountainous Mindanao, between 13 to 70 degrees Celsius po yung ating minimum temperature. At kung mapapansin po natin, pagdating ng buwan ng Pebrero, halos magkatulad lamang po yung ating may tatala or maaasahan po ng mga minimum temperatures, kagaya dito sa may mountainous Luzon, sa mga kabundukan, kabilang ng Cordillera Region and Caraballo Mountains, between 9 to 11 degrees Celsius. Habang sa Metro Manila, may mga times na 19 degrees yung pinakamababang temperatura sa February at umaakyat lamang hanggang 24 degrees Celsius. Yung main cause po ng pagbaba ng ating mga temperatures ay dahil pa rin sa malamig na amihan or northeast monsoon. Ito pa rin po yung hangin na nagmumula sa may mainland Asia at kapag January hanggang early February, mas malamig doon at mas madalas ang pag-snow or pagbagsak po ng niebe. Para naman sa lagay ng ating panahon sa susunod na 24 oras, andyan pa rin po ang dalawang weather systems. Itong northeast monsoon or hanging amihan nakakaapekto sa may northern and central Luzon at ang easterlies over southern Luzon, Visayas and Mindanao. Ito naman po yung hangin galing dito sa may Pacific Ocean. The entire country, simula po ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw, bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan ang mararanasan at makakaasa lamang po ng mga pulupulong pag-ambon, lalo na dito sa may Cagayan Valley and some areas of Cordillera Region and Aurora as well as Quezon. And the rest of our country may mga isolated rain showers or thunderstorms, lalo na po dito sa may Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, Socabgen, timog na bahagi ng Davao Region hanggang dito sa may southern Palawan. Base rin sa ating latest satellite animation, wala tayong namamataang bagyo sa paligid ng ating area of responsibility at wala rin aasahang bagyo hindi lang hanggang sa unang araw ng 2026, kundi hanggang sa matapos po ang linggong ito. Para naman sa lagay ng ating panahon bukas, Rizal Day, December 30, araw po ng Martes, asahan sa buong Luzon ng bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan. So generally fair weather conditions po tayo. Maraming lugar naman dito sa may western section sa magiging maaraw. Madalas lamang yung mga kaulapan dito sa may eastern side, lalo na sa may Quezon, Bicol Region, ilang bahagi ng Mindoro, Romblon and Marinduque, yan na may dahil sa easterlies. Posible yung mga pulupulong mga pag-ambon or yung mga saglit lamang po ng mga light rains. Mas madalas yung mga thunderstorms sa may Bicol Region pagsapit ng hapon hanggang gabi. At sa Metro Manila at mga nearby areas sa Calabarzon and Bicol Region, maliit lamang po ang tsansa ng pag-ulan. For Metro Manila, yung ating pinakamababang temperatura, nasa 22 to 23 degrees Celsius, habang sa may Baguio naman po nasa 14 to 15 degrees Celsius. Pero bukas for Metro Manila, may kainitan po sa tanghali, posibleng makyat hanggang 32 degrees, habang mananatiling malamig sa Baguio, yung highest temperature po natin, 24 degrees Celsius. Sa ibang lugar naman, kagaya sa may Tagaytay at sa Tuguegarao City, pinakamainit na ang 29 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po, dun sa may eastern portion pa rin ng Visayas, pinakamataas ang tsansa ng mga pag-ulan, lalo na sa may northern Samar and eastern Samar, dahil pa rin po yan sa easterlies o yung mainit na hangin galing sa may silangan. So make sure po na meron tayong baong payong kung lalabas ng bahay bukas. Ang natitirang bahagi ng Visayas at dito rin sa may Palawan, partly cloudy to cloudy skies, umaga hanggang tanghali, then sa dakong hapon hanggang sa gabi, mataas din ang tsansa ng mga pag-ulan, pero pulo-pulo lamang po ito, no? Hindi lahat ng lugar magkakaroon ng mga pag-ulan, at kung magkakaroon man mga thunderstorms, usually mga 1 to 2 hours po ito, lalo na sa may southern portion of Palawan, southern Negros, and southern Cebu, magbaon po ng payong. Temperatura natin sa may Palawan hanggang 31 degrees Celsius, habang sa may Metro Cebu naman hanggang 30 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, pinakamataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa may Dinagat Islands and Surigao del Norte. Bunsod pa rin po yan ng mainit na easterlies. Magbaon po ng payong dahil sa kalat-kalat na maulan na maaasahan po umaga pa lamang hanggang sa hapon.
Habang natitirang bahagi ng Mindanao, andyan pa rin po ang fair weather conditions. Ibig sabihin, madalas na partly cloudy skies at maaraw naman umaga hanggang early afternoon. Then sa dakong hapon hanggang gabi, maulap na ang kalangitan sa maraming lugar at aasahan pa rin ang mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat pagkulog. Mainit po bukas sa may Davao region, sa may Davao City hanggang 33 degrees, habang sa may Zamboanga naman hanggang 31 degrees Celsius pagsapit ng tanghali. Para naman po sa lagay ng ating mga karagatan, wala naman tayong nakataas po na gale warning or ano mga sea travel suspensions po, no? Wala tayong aasahan sa susunod na 2 araw. Asahan lamang po paminsan-minsan ng mga maalon na karagatan dito po sa may Northern Luzon, lalo na sa may Batanes, Cagayan, and Isabela, hanggang 2.8 meters or halos isang palabag po ito ng gusali. Habang natitirang baybay naman po ng ating bansa sa may Southern Luzon, dito rin po sa may Visayas and Mindanao, usually po mga kalahati hanggang 1 metro ang taas sa mga pag-alon. Pero kapag may mga thunderstorms, umaakyat din po ito ng 2.5 metro, delikado pa rin po for small sea vessels. At para naman sa lagay ng ating panahon pa, sa susunod pa na 3 araw, sa araw po ng Miyerkules, that's December 31, bisperas ng bagong taon, hanggang sa unang 2 araw po ng Enero 2026, asahan pa rin po ang mataas na tsansa ng ulan dito po sa may eastern side, sa may Bicol region, paakyat ng Quezon and Aurora. Yan po ay dahil sa epekto ng shear line at ng easterlies. Yung shear line, ito po yung linya kung saan nagtatagpo ang mainit na easterlies at malamig na amihan. So kung dito po sa may northern and central Luzon, kabilang itong Baguio City, generally fair weather conditions tayo. Makakaranas lamang po ng pulupulong mahinang pagulan. Ang Metro Manila may mga isolated din ng mga thunderstorms, lalo na po sa January 1. Pagsapit po ng January 2, asahan na po yung mga pagulan. Malaking bahagi ng Southern Luzon plus Metro Manila magkakaroon ng maulap na kalangitan, mataas ang tsansa ng mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms, lalo na sa may Quezon, sa may Bicol region, other parts pa po ng Calabarzon and Mimaropa, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, asahan pa rin ang mataas na tsansa ng ulan dito po sa may eastern sides. Ang Northern Samar and Eastern Samar, mataas ang tsansa ng ulan sa Wednesday at sa Thursday. Yan po ay dahil sa easterlies. At pagsapit naman ng Friday, halos buong Eastern Visayas, mataas din ang tsansa ng mga pag-ulan. Maging dito rin po sa may Aklan and Capiz, ganyan din sa may northern portions of Negros and Cebu. Magbaon po ng payong kung lalabas ang bahay sa araw po yan ng Friday. But for the rest of Friday, ganyan din sa Wednesday and Thursday, halos buong Visayas, partly cloudy to cloudy skies pa rin. May tsansa lamang po ng pulupulong pag-ulan or pagkidlat pagkulog. At sa ating mga kababayan naman po sa Mindanao, asahan din po ang partly cloudy to cloudy skies in general sa malaking bahagi ng Mindanao. Yun nga lang po, pagsapit ng tanghali hanggang early afternoon, mainit ang temperatura. Dito sa may Metro Davao, posibleng umakyat pa rin sa 33 degrees, maging sa may Zamboanga City, Cotabato City, Gensan, at ilang pang mga syudad na malalaki po dito sa may Mindanao. The rest of Mindanao is partly cloudy to cloudy skies nga, lalo na sa mga kabundukan, sasamahan pa rin yan ng mga pulupulong pagulan or pagkidlat pagkulog. Ang ating sunset ay mamayang 5:36 po ng hapon at ang sunrise bukas sa Metro Manila 6:20 ng umaga. Yan muna